laro ang nausong gawin ng magkakaibigang Luis, Victor, Eva at Jam. Mabilis pumatok sa panlasa nila ang mga larong may kababalaghan katulad na lamang ng Ouija board game na kanila na ring nasubukan. Oy pare, alam niyo bang may narinig na akong bagong laro ngayon? Saad ni Luis na ngayon ay kararating lang. Mabilis silang naupo sa tabi ni Jam na abala ngayon ng mga matang nakatutok sa kanyang cellphone. Anong laro? Up na naman ba yan? Wala namang thrill sa amin yan ni Jam. Sabi naman ni Eva habang kinakain ang binili niyang chichirya. Nako, hindi real life game to. Mabilis na sagot ni Luis. Balita ko pumanaw na yun nasa larong to. Dagdag niya dahilan para mapukaw ang atensyon sa kanyang lahat. Talaga? Ano ba yan? Excited na tanong ni Eva at ngumisi naman si Luis bago sagutin ang tanong niya. Elevator game. Sari-saring emosyon at reaksyon ang sinagot ng dalawa sa kanya maliban kay Victor. Yan ba yung may babaeng natagpuan na lang ang bangkay sa loob ng water tank pagkaraan ng ilang araw? Tanong ni Victor. Nagliwanag naman ang mukha ni Luis dahil mukhang alam ng kanyang kaibigan ang kanyang sinasabi. Tama! Yan nga, alam mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Luis sa kanya. Sandali na natahimik si Victor bago sumagot sa kanya. Oo, pero hindi ako sigurado kung totoo. Hindi naman natin malalaman kung hindi totoo, kung hindi natin susubukan. Singit ni Eva sa usapan nila. Naroon at sumilay din ang nakakalokong ngiti sa labi nito. Nagtingin na naman ang tatlo sa sinabi niya. Maya-maya ay nagsalita si Jam. Hindi ko alam kung makakasama ako. Kailan niyo ba balak gawin? Sandaling nag-isip-isip si Eva. Siguro pagkatapos na lang ng graduation, di ba magstay naman tayo sa isang hotel bago at pagkatapos nun? Hindi naman nagdalawang isip na sumang-ayon si Luis. Ayaw niyo mang sumama? Tanong ni Eva kay Victor at Jam. Hindi ko alam kung pwede ako. May family vacation kasi kami sa graduation. Kasama rin yung family nila Jam. Paliwanag ni Victor tsaka nilingon si Jam. Sige na, sama na kayo. Madaling araw naman yun, matulog na lang kayo sa biyahe. Pagpupumilit ni Eva, pareho napalitan ng tingin ni Victor at Jam. Mukhang nag-uusap sila gamit ng kanilang mata. Hanggang sa napabuntong hininga si Jam at tumango. Sumang-ayon na rin si Victor pagkatapos niyang sumagot. Basta, after ng graduation huwag niyo akong kakalimutan, sabi niya. Ang hindi sumama, duwag. Dagdag niya pa at tumawang tatlo. Dumating ang araw ng graduation nilang apat. Pare-pareho silang excited dahil pagkatapos ng bakasyon ay pare-pareho silang maghahanap ng trabaho. Sa ngayon ay hindi muna doon ang atensyon ng magkakaibigan, kundi sa plano mamaya na kanilang pinag-uusapan ngayon sa kasalukuyan. Ano bang rules ng laro? Tanong ni Jam na sinagot agad ni Victor. Ang rules ng game, kailangan walang ibang papasok sa elevator kundi tayo lang. Kaya rin bandang 3:00 ang magandang oras upang gawin yung laro. Pagsisimula ng paliwanag ni Victor sa tatlo. May mga pipindutin tayong mga floor at sa kalagitnaan ay may papasok na babaeng nakaputi na sasabay sa atin. Dapat huwag natin itong titigan o kausapin, dagdag niya. Paano kung may isa sa atin ang lumingon sa babae? Nagtataka ang tanong ni Eva, malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Victor. Uulitin natin yung laro sa umpisa. O, napalunok si Victor bago magpatuloy. Magkakaroon tayo ng consequence na hindi niyo gugustuhin. Dagdag ni Luis. Sumang-ayon naman si Victor sa kanyang paliwanag. Pare-parehong nagsitanguan sa kanila si Eva at Jam bago maling nagpatuloy si Victor. Hanggang sa makalabas tayo ay hindi niyo dapat tignan o kausapin yung babae para mabit natin yung laro. Pagpapatuloy niya na ikinanoot ng noon ni Jam. Di parang hindi din pala tayo nag-uusap sa loob. Pag-uusisa niya at sandaling napaisipin si Eva at si Luis sa sinabi nito. Mas mabuti nga kung ganun. Sang-ayon ni Victor kay Jam at ganun din ang iba. Anong mangyayari kung matapos natin yung laro? Atat na tanong ni Eva habang nakataas ang isang kilay kaya nagpatuloy muli si Victor. Kapag natapos natin yung game ay mapupunta tayo sa ibang dimensyon.
Tipid na sabi niya at huminga ng malalim. Namangha ang tatlo sa kanyang sinabi, ngunit agad ding naglaho yun nang magpatuloy siya. Walang tao, walang kuryente. Parang ito ring mundo ngunit wala lahat. Tayo lang. Kitang-kita sa mga mukha nila ang pagbabago ng kanilang ekspresyon. Si Jam at Luis ngayon ay halatang nagdadalawang isip at ayaw nang tumuloy. Game pa rin ba kayo? Nag-aalin lang ang tanong ni Victor sa kanila. Napayuko naman ang dalawa maliban kay Eva. Ako, game pa rin ako. Susubukan lang naman natin kung totoo. Porsigitong sambit ni Eva. Nilingon naman ni Victor si Luis na kalaunan nito manguna rin habang si Jam ay umiling. Hindi rin kasi maganda ang pakiramdam niya. Sige, susunod ka na lang sa mama, saad ni Victor kay Jam. Mukhang naiintindihan niya nito. Ano pala tayo makakabalik? Tanong ni Luis kaya ngumiti si Victor at sumagot dito. Uulitin yung proseso. Bandang 3:00 katulad ng napag-usapan ay inumpisahan na nga nila ang laro. Sigurado na ba talaga kayo dito? Kinakabahang tanong ni Victor sa dalawa niyang kaibigan. Pwede pa naman tayong wag na tumuloy. Dagdag niya pa ngunit tumanguna ang dalawa. Malalim na buntong hininga na lang ang pinakawalan niya at pinindot ng unang floor na pupuntahan nila. Nasaan nga pala si Jam? Nagtatakang tanong ni Eva. Hindi daw siya sasama. Bigla kasi itong napoy ng lagdat kanina kaya iniwan ko na. Nandun siya ngayon sa kwarto binabantay ni tita at ayaw pa nga sana ko'y pasama sa inyo eh. Mahabang paliwanag ni Victor. Bakit daw? Tanong naman ni Luis at nakibit balikat lang siya. Pagkatapos na konting pag-uusap ay sinarado na nila ang pinto ng elevator. Katulad ng nasa rules ay sunod-sunod nilang pinuntahan ng bawat floor. Tahimik ang buong building at walang tao katulad ng kanilang inaasahan hanggang sa makarating sila sa ika-4 na step. Mahinang napadaing si Eva dahilan upang lingunin nila ito. Parang nasusuka na ako. Hirap na sabi niya. Pwede naman bumalik na tayo kung hindi man na kaya. Nag-aalala namang sabi ni Luis sa kanya. Umiling sa kanya si Eva. Kaya ko pa naman. Malamang nahilo lang ako dahil kanina pa tayo nandito sa loob. Tugon niya. Akmang lalapit na sana si Victor sa kanya at muling magsasalita na sana si Luis na nagpapare-pareho silang napapahinto dahil bumukas ang pinto ng elevator. Nanding ang balahibo ng tatlo nang pumasok ang isang babaeng nakaputi doon. Natuliro ang tatlo at nagsimulang manginig ang kanilang katawan. Pinilit nilang gawin ng mga nasa instruction ng laro. Pare-pareho silang napayuko na magsamilang magsalita na kung ano-ano ang babaeng kasabay nila. Dinig na dinig din ang tunog ng dilang na babaling buto nito habang nakikita sa kanyang anino ang paggalaw ng kanyang leeg. Bagay na mas lalong nagdala ng takot sa kanila. Dahan-dahan din nagsituluan ng mga luha sa mata ni Eva at pasimple itong umatras nang makatabi sa kanila ni Victor at Luis. Malalim at mabibigat ng bawat hininga ang pinapakawalan nila. Tila maingat silang lumalang hapon ng hangin sa loob. Maya-maya pa ay tumawa ang babae. Gustuhin man nila sumigaw, ngunit hindi nila magawa. Natatakot na baka mapansin sila. Nanatili sila sa kanilang pwesto. Inaantay ang huling floor na bumukas. Napasinghap sila ng pagpatay-sindi ng ilaw sa loob at mas lalong lumakas ang boses ng babae. Walang pagdadalawang isip na lumabas sila ng elevator nang bumukas ang pinto. Maririnig din ang mga yabag ng paa sa likod nila at ang pagsigaw ng babae. Saan kayo pupunta? Nakaramdam pa ng gulat at sobrang pangingilabot ang tatlo nang magsalita ito sa lengguwaheng alam nila. Samahan niyo ako dito. Dagdag pa ng babae. Pilit tinatatak ng tatlo ang salitang huwag lilingon sa kanilang isip. Tagaktak na rin ang pawis na tumutulo sa kanilang katawan at nagpatuloy lang sa pagtakbo kung saan nila nakita ang salitang exit kanina. Ilang hakbang na lang ngunit tila lumalayo sa kanila ang pinto. Naroon pa rin ang babae at nakasunod sa kanila. Gumagapang ito nang nakabaligtad pero mas mabilis ito kaysa sa normal na tao. Samahan niyo ko! Sigaw pa nito. Nagahalo ang kakaibang boses ngunit hindi yung dahilan upang tumigil sa pagtakbo ang tatlo.
Napansin nila ang isang malagkit na likido sa kanilang dinadaanan, dahilan upang madulas din si Eva. Mabuti na lang at naroon si Luis at mabilis siyang inalalayan. "Takbo!" sigaw ni Luis habang hawak ang kamay ni Eva ni hinihingal ngayon. Umiiyak at nanginginig sa takot. Nauna sa kanila si Victor na mabilis naman binuksan ang pinto ng exit at tuluyang lumabas sa building. Pare-pareho silang nakalabas ng building na iyon at nakarating sa rooftop. Pilit din silang sinasarado ang pinto na pilit naman tinutulak ng babae. "Sara!" utos ni Victor. "Tulak!" sigaw naman ni Luis na sabay-sabay nilang ginawa. Napaupo silang tatlo sa sahig nang tuluyan na lang maisara ang pinto at naghabol na kanilang sariling mga hininga. Tahimik. Nakakabinging katahimikan ang tumambat sa kanila. Walang kung anong ingay ng sasakyan at huni ng mga ibon. Tulad ng nasa laro ay sila lang talaga ang tao. Maya-maya ay pare-pareho silang tumawa ng malakas sa paraan na alam nilang para silang nasisiraan na sa utak. "Nagawa natin!" Tila nabunutan ng tinik sa lalamunang sabi ni Eva. Tumango sa kanya si Victor at Luis. Sumilay din ang mga ngiti sa kanilang labi. "Makakauwi na tayo," dagdag ni Eva. Kinuha nito ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at sinubukan tumawag. Ngunit bumagsak kanyang balikat na makitang wala ni isa itong signal. Ganon din ang ginawa ni Luis. "Malas!" sigaw nito. "Wala ni isang signal!" dagdag niya at sunod-sunod na napamura. Nakaramdam ng pagkabigo ang dalawa kaya si Victor naman ang kanilang nilingon. Nakita nila kung paano ito hindi mapakali sa kanyang pwesto. Puno ng pagkataranta ang kanyang kinikilos habang nag-iisip at nagpapaikot-ikot. May problema ba?" Nag-aalalang tanong ni Eva. Ilang sandali natahimik si Victor bago lumingon sa gawin nila. "Walang kuryente dito." Mahinang usal nito. Sapat lang na sila lang ang magkakarinigan. "Oo, alam namin." Pabalang na sabi ni Eva. "Sinabi mo yan kanina, di ba? Di ba nga nasa ibang dimensyon tayo?" Dagdag pa nito, nakakunot ang noo. Napasabunot sa buhok si Victor at umiyak. Tila may isang bagay siyang napantanto sa kanilang kalagayan. "Hindi gagana ang elevator," sabi niya, dahilan upang matigilan dalawa. "Hindi na tayo makakaalis dito." Ilang oras bago mag-umpisa ang laro, nagising si Jam sa kanyang kwarto ng pawisan at umiiyak. Nag-aalala namang lumapit sa kanya ang ina. "Anak, may masakit ba sa'yo?" tanong nito. Nanatili siya sa kanyang pwesto at dahan-dahang nilingon ng ina. "Nasaan sila Eva, Luis at Victor?" Nanginginig ang ibaba ng kanyang labi habang tinatanong ito. Nagsalubong ang dalawang kilay ng mama niya. Hindi maintindihan kung bakit na itanong yun ng kanyang anak. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga at sumagot sa kanya. "2 linggo na silang nawawala dyan. Hindi mo ba alam?" Nagtatakang tugon niya. Nagsimulang humagulgol si Jam. Kasalanan ko, kasama ko sila ma. Kanina sa graduation sabay pa kaming kumain." Nawawalang sabi ni Jam. Nalilitong pinagmasdan niya ang kanyang ina. Hindi niya alam kung anong sinasabi ng anak. Wala ni isang nakausap si Jam kanina sa party. Nasa sulok lang ito at nag-iisa sa kanilang lamesa at kausap ang sarili. Iniuwi niya rin itong mainit kanina. "Nakita ko sila ma." Sigaw pa nito. "Naglalaro pa kami." Di makapaniwalang dagdag niya. "Ha? Ano sinasabi mo anak?" Nag-aalalang tanong ng mama niya at natatarantang niyakap siya. Elevator game." Mahinang usal ni Jam. Akmang magsasalita na sana siya nung may kumatok sa pinto ng kanilang pinto. Bumuntong hininga naman siya at lumapit doon. Bumungad sa kanya ang police officer na may hawak na case ng 3 kaibigan ni Jam. "Ano pong may tutulong ko sa inyo?" tanong niya dito. "May nais lang po kaming ipaalam sa inyo ng anak mo," sabi nito. Napahinto siya sa kasunod at sinabi nito. "Nakita na po namin ang bangkay ng mga kaibigan ng anak niyo dito lang sa building."
Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.